Babe, big love shoutout. And Diana, hello po sa iyo, ma'am. And kay Saingan Duterte, Bato de la Rosa, Robin Padilla. Ito po yung reaksyon ni Jam Magno. Si Jam Magno po, sa mga hindi nakakilala, si Jam Magno po yung una at dating supporter ni Duterte, nakasama nila sa Surgandos, nila Maharlika, nila Banatbay, nila Thinking Pinoy, at kung sino-sino pa, no? At nila Mocha Oson, nila Martin Andanar, ito po yung isa sa mga kasama nila. So ito, sa mga nagtatanong, ano po ba talaga si Jam Magno? Si Jam Magno po ngayon ay dineclare naman po niya na siya po ay supporter na po ni Pangulong Bongbong Marcos at toxic nga daw po ang mga Duterte. At siya po ang nagsabi. So ngayon, pakinggan niyo po ang reaksyon niya patungkol sa pagkakulong at pagka-aresto ni Duterte at pinaliwanag niya ito sa mga DDS. 'Di ba? Isa ako sa humahanga kay Jam. Ayan. Hello po. Ito po, pakinggan natin ang reaksyon ni Jam Magno patungkol sa pagkakulong ni Digong. Ito na po. My opinion, my reaction, whatever that may be, will not change what happened yesterday. My reaction will not bring him home. My reaction or the way I feel or the way I conduct myself isn't going to affect him coming back to us anytime soon. I chose to be silent because, again, uulitin ko, it is what PRRD told me to do. The last time I spoke to him in person was in July of 2023. That was before I attended the first sauna I ever attended. And that was the time that I asked for his wisdom on what I was going to do with the current situation of Philippine politics. So ito mga kababayan, at sa mga nanonood sa atin dyan na mga magaling umintindi ng English, thank you. Sa mga hindi po masyadong nakakaintindi ng English, bahala na po kayo. At sa mga DDS, English na ito, hindi nyo talaga ito maintindihan. Kahit Tagalog nga, hindi nyo naintindihan. Pero ako na lang po mag-translate para sa inyo. Mamaya. And his answer to me was very clear. His wisdom was very clear. And he said to me, Day, wala kay labot sa away sa taas. Focus diha sa katawhan. Oh, so sabi daw ni PRRD sa kanya, Day, hindi ka kasali sa politika na away sa taas, so focus ka na lang sa tao. Oh, Bisaya 'yun na. Oh, so ito. Dili ka pwede kapuyon, dili ka pwede magpaapekto. Oh, hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng sa katawhan. Oh, hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng magpaapekto kasi ang responsibilidad mo ay sa tao. Oh. Ang imong unahon. Dili dapat ka loyal sa bisan kinsa nga politiko. Oh, hindi ka dapat loyal sa kahit sino mang politiko. Even sa ako. He was talking about himself. Kahit tungod kami lumalabay ning tanan. Oh, wag daw maging loyal si Jam Magno sa kahit sino mang politiko kasi kahit si Digong daw dumadaan lang din daw. Hindi naman daw siguro si Digong habang buhay maging presidente. Tama 'di ba? Sabi ni Jam. Oh. We politicians come and go. You cannot dwell on trivial things like petty fights in politics. You should focus on the Filipino people that gave you a platform. Yes, mas mag-focus daw tayo sa Filipino people na nagbigay sa atin ng platform katulad sa inyo mga kababayan. Nagbigay kayo sa akin ng platform. Manood kayo sa akin, magkaroon ako ng channel. So thank you so much. So mag-focus ako sa inyo, magbigay ko ng balita sa inyo na hindi fake news, walang halong kabalbalan. Pasensya na po kung ako minsan nagmumura kasi dahil din po yan sa mga kalaban or sa kabila ng mga bobo nga. Di ba? Vario Alfresco, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much po. 10 Hong Kong dollar. Thank you po, Ma'am Vario Alfresco. Ba, anong sabi daw ni PRRD sa kanya? Mag-focus daw siya sa tao, wag sa politiko. Kasi ang mga politiko, dumadaan lang yan. Doon siya mag-focus sa mga taong nagbibigay sa kanya ng platform. Di ba? That's why I'm here in Davao. That's why I choose to work. And that's why I chose to work despite how I felt yesterday. Sa mga tao nga niingon, hilom lagi ka ika, nga grabe man kay Duterte. Dili po ninyo katungod magpatingog sa ako. Bakit daw tahimik si Jam? Di ba diehard Duterte daw ito? Sabi naman ni Jam, hindi daw kayo ang pwede magdikta sa kanya para magsalita siya. Sabi niya sa mga DDS, kasi tinanong siya, bakit tahimik ka? DDS ka nga, di ba? Grabe ka maka-DDS, diehard ka talaga. Sabi niya. Never na ninyo nahimong katungod na butan ko kung sa akong isulti. Wala daw kayong karapatan, wala kayong rights. Kung ano man ang gustong sabihin ni Jam, kung manahimik man siya magsalita, wala kayong rights. Yeah? Or kung kanus ako mustorya. Kung kailan daw siya magsalita, kung ano daw sasabihin at kailan niya gusto. Yeah? Because I came into your lives. If kailan mo na ako daan, wala man sad siguro na ako ki-announce. I just started making videos. I defended him the way I knew how. And yet he knew
that what mattered more to me is actual help. My opinions and reactions will not help people in hospitals. It will not bring comfort to the people who have relatives. 'Di ba? Ang kanya dawng reaksyon, ang kanya dawng opinion, hindi daw makakatulong sa mga tao na nahospital, hindi daw nakakatulong sa mga kamag-anak nung mga kamag-anak ni Digong, kanyang reaksyon. So, bawat isa daw sa atin, wala tayong rights na tanungin kung kailan ang ganito, kailan ang ganyan. O, katulad kay Abrisa ng Davao, o putang ina mo, nagpakapagod kayo dyan sa Davao. O, pasensya na, nagmura na naman ako. Kasi mayroong isang DDS na naman nag-comment dyan. O, bago ko ipagpatuloy itong reaksyon ni Jamagno, ha, mga taga Davao, nagrarally kayo dyan. Napagod kayo sa kakarally. Nakalaya ba si Digong? Di ba hindi? O kasi bubo nga kayo. Tuloy. Family members who have died for their funeral and burial needs. My opinions and whatever it is that I'm going to say is not going to give medicine that is needed for people who come into our offices 200. Di ba? Ano man ang opinion niya, ano man ang sabihin niya, ano man reaksyon niya patungkol sa pag-aresto ni Duterte, hindi daw yun nakakatulong para magbigay ng gamot, no, mga needing, o mga medicines para sa mga nangangailangan na tao. So, tuloy. And tingog centers all over the Philippines who actually need help. People who have it much harder that they cannot prioritize politics right now. Na mas unahon pa nila manginahanglan og tabang kaysa sa mag-react sa issue sa politika sa Pilipinas. O, di ba? O, narinig nyo, sabi ni Jam, mga DDS, unahin ninyo ang sarili ninyo, unahin ninyo na kung halimbawa may sakit kayo, may pangangailangan kayo, unahin ninyo yung gawin kaysa sa mag-una-una kayo dyan sa pagre-react, pag-rally-rally, wala naman kayong napapala. Sabi naman, di ba? Ano ba sabi ni Jamagno? Anihin ninyo, unahin ninyo mag-react kayo dyan, magbablog-blog kayo dyan. Kung may sakit kayo, unahin nyo, maresolba may sakit kayo, wala kayong bigas, unahin nyo makaresolba na may bigas kayo, hindi yung mag-rally-rally kayo dyan. Bakit? Wala kang bigas, tapos nakulong si Digong, mag-rally ka, magkakaroon ka bang bigas? Mapapagod ka lang, mauuhaw ka lang, mabilad ka lang sa init, masira ang skin mo. Di ba? Those are the people that I am responsible for and choose to help during this very difficult time for some of you. Or for most of you. Diba? It does not mean that I love PRRD any less or that I do not stand with him just because I am silent. It is because he knows exactly how I feel and he knows when exactly I want to speak. Because what I'm going to say is going to hurt even him. Because I've already said it to him. And ni aming gid siya nga day sakit na sa ako So kasabot siya how I feel. Sakit diba? So si PRRD daw, umami na daw sa kanya na, day, sakit na sa akua. So, kung si PRRD pa lang, alam na ni PRRD ang mangyari at alam na ni PRRD ang consequences at patutunguhan ng kanyang ginagawa. Inamin na daw ni PRRD kay Jamagno. Posibleng hindi ito nag-uusap. Diba? So kung si PRRD nga, tanggapin na lang kung ano ang mangyari, bakit kayo mga DDS dyan? Wilga kayo ng wilga. Ito lang bago ko ipagpatuloy si Jam, sa totoo lang mga kababayan kayo to-do wilga kayo dyan. To-dos, lagay kayo, bring him back or bring him home. Di ba? Bring back home kay PRRD. Yung asawa nga niya, hindi sumama doon Tapos kayo, ano-ano ba kayo? Kung kayo mismo na supporter lang, kung makapag-react kayo, akala nyo kamag-anak, yung asawa nga niya mismo, hindi siya sinamahan doon sa Netherlands pwede naman palang sumama ang asawa. May private jet. Di ba? Hinahanapan. Ang sagot ng asawa, walang passport. Di ba? Tapos kayo, todo sigaw kayo dyan, todo kayo bira dyan. Yung asawa nga, hindi sumama, tapos kayo. Di ba? Siya, because he knows it is true. And masakitan siya because it will affect those whom he loves. Mo nang I would rather be silent. I would rather do what he asked me to do, which is be loyal to the Filipino people who gave me this platform. The same Filipino people that trust me and listen to me. If some of you do not agree with what I am doing now that I am with Tingog, then I am not doing it for you. Because I never asked for your permission to exist. I exist because I want to. And I do whatever it is that I want to do. Anong sabi ni Jamagno? Wala daw dapat magdikta sa kanya kahit sino ka pa. Kasi sabi nga daw ni PRRD sa kanya, huwag siyang maging loyal sa mga politician kasi yung mga politician dumadaan lang. Dapat maging loyal ka sa mga tao na nagbigay ng platform sa iyo. So ano bang platform ni Jamagno? Ito,
magiging vlogger, nag-i-explain, nagpaparating sa inyo at bilang isang, kumbaga parang ambassador na din siya, 'di ba, sa isang party list, yung Tingog party list. So kumbaga para siyang ambassador doon. So doon siya nag-focus, hindi siya nag-focus sa politics. 'Di ba? Because it serves those who need it most. And for right now, my reaction, akong balikon, will not bring him home. It will not change the law. It will not also help if unsa makig-away ko sa mga kakamping. Let them. Unsa mo Diba? Buti pa si Jam Magno, sa totoo lang mga kababayan. Si Jam Magno sabi niya, wala akong magagawa kung hindi siya makauwi sa bahay, hindi siya makauwi sa Pilipinas. So anong gagawin niya? Makipag-away siya sa mga kakamping? Let him. Diba? So, karapatan ng kakamping yan. Kung tayo may karapatan tayo magngaw-ngaw dyan at isisi natin kay Marcos, bakit si Jam Magno, sabi niya, sa kakamping? Bakit? Kasi nga, si Leila de Lima, si Senador Antonio Trillanes, is Liberal Party yan. So ngayon, sila po ang nag-proceed ng kaso na yan at nag-file sa ICC at hindi si Marcos. Bakit ngayon, ang mga DDS, sigaw sila ng sigaw, si BBM daw traidor. Is hindi naman si BBM ang nag-file ng kaso sa ICC, which is si Leila de Lima at si Trillanes. So bakit sasabihin nyo na traidor si BBM? Di ba? Bago ko ipagpatuloy si Jam Magno, sabihin ko muna sa inyo, saan banda si Pangulong Bongbong Marcos naging traidor sa mga Duterte? Noong si Duterte hindi pa nakakulong, noong si Duterte hindi pa nagdrama na may sakit, araw-araw nakikita ninyo sa social media ang sabi ni Digong, si Bongbong Marcos adik, si Bongbong Marcos bangag, si Bongbong Marcos nagkokokain. Ngayon, kung kayo ang nasa side ni Bongbong Marcos, araw-araw yung naririnig ang paninira ng mga Duterte kay Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Sa tingin nyo, pag inaaresto si Duterte, sasabihin ba ni Bongbong Marcos, wag niyong arestuhin? So paano naging traidor si Bongbong? Ano bang ginawa ng mga Duterte sa administrasyon ni Marcos? May narinig ba kayo na tinulungan ng mga Duterte si Marcos? Ang narinig ninyo, puro lang paninira. Tinawag na weak leader, tinawag na bangag, tinawag na adik. Tapos ngayon, andyan na yung kasalanan ni Digong, siningil na siya ng kasalanan niya. So ikaw bilang presidente, siniraan ka ng tao na yan. Sa tingin mo, i-cancel mo yung warrant? Hindi. Kung ako ang siniraan ng tao, talagang ipahuli kita para matigil yung paninira mo. Kasi bukod tangi lang ang mga Duterte ang nanila sa administrasyon. Bakit? May narinig ba kay mga kakamping bumibira kay Digong? Wala. Bumibira kay BBM? Wala. Mga Duterte lang. Para matigil ang gulo sa bayan at paninira sa administrasyon ni Marcos, andyan na. Siningil na si Duterte sa kanyang kasalanan. Andyan na yung warrant. Huwag kayong mag-expect, di ba? Huwag kayong mag-expect na pag dumating ang warrant ni Digong, haharangin ni BBM yan. Sa ginawa ba naman ni Digong, baka nakalimutan. Ang mga DDS, kailan ba kayo na amnesia? Mga DDS, tandaan nyo, hindi kayo nauntog, hindi kayo nadapa, hindi kayo nabagok, na makakalimutan nyo ang ginawa ni Digong araw-araw. Laging sinasabi ni Digong, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag na yon, putang inang Marcos na yan. Tapos dumating ang warrant, sasabihin ninyo, traidor si Marcos? Putang ina nyo palang lahat dyan eh. Mga DDS eh. Araw-araw na sinasabi ni Digong, bangag si BBM, adik ang presidente. Nanawagan pa sa mga sundalo at kapulisan na mag-aklas at magkudita at mag-rebellion. Tapos ngayon, dumating ang warrant, expect ninyo, purihin eh, BBM si Digong. Kung ako kay BBM, banatan nyo yan, bugbugin nyo, pusasan nyo, itapon nyo kung saan. Yeah. Sa tingin ninyo, akala nyo kay Bongbong Marcos, hindi nakakaramdam ng sakit? Yeah. Akala ninyo kay BBM, hindi nakakaramdam ng sakit? Pag si Digong nanira, okay lang. Pag si BBM na ang bumawi, traidor na. Putang inang lahat nyo, DDS. Badlungon ako ang gusto mag-people power, let them. Ang mga nagorimentado sa Facebook, let them. Because ako po, dili ko ganahan magpabuot. Yes. Dili ko ganahan magpabuot. Sabi ni Jam, sa mga gustong mag-people power, let them. Sa mga gustong bumira sa Facebook, let them. Kasi kahit ako, ayaw kong magpadikta. Tama naman. Ako, wag niyo akong diktahan kung anong gusto kong sabihin. Basta ang masasabi ko lang, putang ina ninyong lahat, mga DDS. We will continue to serve with Tingog Party List. Dili ko ganahan magpabuot kung kanus ako dapat mo tingog. I did this so that it will somehow end those of you who insistently want me to have a reaction. Face it, our reactions will never change what happened yesterday. All we can do is pray. Ako, to be honest, Sabi ni Road Trip Vlog TV, kung ako sa'yo, boss, manahimik ka na lang. Alam mo, Road Trip TV, ibangga mo yung sinakyan mo, ikaw yung manahimik.
Diba? Binigyan ako ng ganitong platform para magsalita, para i-educate ang mga katulad yung DDS na bobo, tapos tahimikin nyo ako. So pagdating sa amin, mga loyalista, mga vlogger ni BBM, wala na kaming karapatan magsalita. Pero kayo mga DDS, puro kayo mga fake news at bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa, uto-uto, pangit ang lahi, walang pera, mahirap, may karapatan kayo magyaw-yaw. Aba, hindi nyo pagmamayari ang Pilipinas. Tandaan ninyo, Mindanao is province of China. Hindi kayo parte ng Pilipinas. Tang-ina nyo dyan sa Davao. Had a good cry. Mm. Gihilak na ako for the first time in my life. Ang gusto na ako ipanulti. And believe me, that time will come. It's just not now. Because kibalo jud ko sa sabot namon ni PRRD kung kanus ako dapat mutingog. Yes. And ang sabot amo ana wala may labot. Yes. Kay kibalo siya. Because when I had... Huwag kang magmura, sir. Eh bakit? Pinagbabawal ba ang magmura? Si Sara Duterte nga, minura si BBM. Nakulong ba? Pag si Sara magmura, okay lang. Pag ako, hindi. Putang ina mo. Yeah? That struggle, it was him. And it was also him who knew why I am with Dingo. Ikaw pala yung mahilig magmura eh. Wala problema magmura. Si Digo nga nung nagmura noon, nag-react ba kami? Pumapalakpak pa nga kayo eh. Si Digong ba nung minura ang Santo Papa, minura ang Panginoon, pumalakpak kayo. Tapos ngayon nakulong, naghihingalo na dun sa pagdadrama-drama niya. Sasabihin niyo, Lord, gabayan niyo si Digong. Busy si Lord. I am with Tingog even before the Unity won. Yes. So way before sila nagkagubot. And up to now, I stand with Tingog where I do what I do and I love my job. Sa muingon sa kuha, Duterte ka pero naka sa mga Romualdez, so what? Sabi daw sa mga nagsasabi daw kay Job, Duterte siya pero nasa mga Romualdez siya, so what? Di ba? Just because na ako sa mga Romualdez, mangdaot ko sa mga Duterte? Of course not. You will not hear anything of that. Tsaka, wala naman tayong pakialam kung halimbawa, supporter ka ni Duterte tapos nagtrabaho ka kay BBM. Anong pakialam ni Duterte? Unang-unat sa poll, ito gusto kong reaksyonan yung pulis. Sabi niya, presidente ka lang, pero hindi ikaw ang boss ko. Eh di mag-resign ka sa trabaho mo, kontrahin mo si BBM. Ngayon, pag natanggal ka sa trabaho mo kasi kinalaban mo si Bongbong Marcos, kaya bang ibalik ni Sara ang posisyon mo? Diba? Ito lang yung pulis na nag-react. Hindi kita susundin kasi presidente ka lang, hindi ikaw ang boss ko. Hindi porket president ka, ay susundin na kita. Ito lang masasabi ko sa'yo. Pag natanggal ka ba sa posisyon mo, pagiging pulis, si Sara, kaya ka bang sahuran? Mga Duterte, kaya ka bang ibalik? May tanong ko lang, sa mga DDS nag-rally dyan, nagre-resign sa trabaho kasi nagra-rally. Nagre-resign sa trabaho kasi sasali makipag-aklasan. Makikipag-people power. Sa tingin nyo, pag uwi nyo sa bahay, may pera pa kayo? May sasahurin kayo, kakainin ninyo? Paano yung nangupahan lang kayo, pangbayo niya sa tubig, kuryente at bahay? Tandaan ninyo mga kababayan, kahit magsirko balintong kayo dyan, kahit magbigti kayo, magluk-luk kayo dyan sa harap ng social media, kahit pa mag-finger kayo dyan, maghubad kayong lahat dyan, mag-rally, hindi nyo na maipauwi si Digong dito. Bakit? Kahit gaano ka-impluensyang tao si Rodrigo Roa Duterte, ang dating presidente sa Pilipinas, na may kaso ngayon na crimes against humanity, hindi nyo na kayang ipauwi si Digong dito. Bakit? Kahit gaano kalakas ang power niya dito sa Supreme Court or hawak pa niya ang ombudsman, walang kapangyarihan ng ombudsman or Supreme Court na gamitin ang power dito sa batas natin doon sa international law. Ang international law may sariling batas. Yun ang katotohanan. Kahit magpakamatay kayo dyan, RIP advance na lang kay Digong. Tanggapin ninyo. Wala na. Maskin isang hibla ng buhok ni Digong hindi makakabalik sa Pilipinas. Maliban na lang kung bunutin ni Sara. Uuwi man dito si Digong sa Pilipinas, pantay ang paa. Di ba? Bastos talaga ako sa mga taong bastos din sa akin. Yun ang totoo. Ito lang masasabi ko sa inyo, kahit mag-people power kayo dyan at bigyan nyo ng rason si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng martial law, hindi nyo na mapauwi si Duterte dito sa Pilipinas. Kahit magtatambling-tambling tayo ngayon, kahit makipagpustahan kayo ngayon, kahit magpatayan kayo dyan sa kalye, kahit magwarla kayo dyan, kahit magbumbahan kayo dyan, kahit sugurin nyo ang Malacanang, hindi nyo na maipabalik si Duterte sa Pilipinas. Sa tingin ninyo, pag natanggal ninyo si Marcos sa Malacanang, sa tingin ninyo, pag napalayas ang Marcos family sa Malacanang, makakabalik si Duterte, wala pa rin jurisdiction ang Pilipinas na pabalikin si Duterte sa Pilipinas. Bakit? Batas ng Netherlands ang masusunod, hindi batas ninyong mga DDS. Uulitin ko huwag maging tanga.
Kahit magsirko balintong kayo dyan, kahit magtatambling-tambling kayo dyan, kahit palumuhod ka mula sa bahay ninyo papunta sa Quiapo, mapudpod ang tuhod mo, kahit maubos ang boses mo, kahit mapanot ka, makalbo ka, mabulag ka, mabungi ka, hindi na mapauwi si Duterte sa Pilipinas. So anong ginagawa ninyong pagrarally? Sa tingin ninyo, magrarally kayo, guluhin ninyo ang Pilipinas, may rason pa na magdeklara ng martial law si Marcos. Pag nagdeklara ng martial law si Marcos, hindi nyo na magawang mag-rally pa. Bakit? Ang sasalubong sa inyo, batuta, armas, tear gas, or water cannon. Yan ang sasalubong sa inyo. Kahit magsirko balintong kayo, hindi nyo na mabalik si Digong. Si Sara Duterte nga,